Juan Pedro. Mayor Quero. Kinagagal akong makilala ka. Maupo ka. Salamat po, Mayor. Tama nga ang sabi sa nag-viral na video. Guwapo ka nga at makisig. Ano po pala ang dahilan kung bakit po ninyo ako pinatawag? Look, kalat na kalat sa social media ang nasabing video na nakita kang nakikipaglaban sa isang aswang. May mga nagsasabing edited lang ito, scripted, clout chasing, for content, at iba pa. Sa madaling salita, hindi totoo. Sa dami ng mga nagkalat na video ngayong henerasyon, mga application na kahit sino ay pwede nang gumawa ng fake news, even using AI generators at kung ano-ano pa. Naghahalo na ang katotohanan sa kasinungalingan. Masyado nang nalilinlang ang mga mata ng mamamayan. Kung sa tingin po ninyo, Mayor, na hindi po ito totoo at ang video na yan ay nanlilinlang sa paniniwala ng mga tao kung totoo o hindi ang mga aswang at makakasama ito sa imahe ng ating bayan, kaya dapat itong pabulaanan, iyon din po ang gusto kong mangyari. Kung totoo man o hindi ang mga aswang, hindi ito makakatulong sa mga tao dahil magbibigay lang ito ng kaguluhan sa oras na mabunyag ang katotohanan. Sabihin na nating gawa-gawa lang ng mga babae ang video, pero Mayor, sinisigurado ko po sa inyo, wala akong alam sa video na yan. Juan, maraming taon na akong naninilbihan bilang mayor ng ating lugar. Marami na akong nakitang krimen dito na hindi maiiwasan. Mga pagpatay, misteryong pagkawala, mga hindi maipaliwanag na kaso, at misteryo na hindi na nabibigyan ng kasagutan ng ating bayan. Ang totoo niyan, naniniwala ako na may mga aswang dito sa ating bayan. Alam kong totoo ang nakunan ng video na meron kang kinakalabang aswang. Kung ganun po, bakit po ninyo ako pinatawag? Ano po ang gusto ninyong mangyari? Lumaki ako sa bayan na ito at alam ko ang hirap ng mga mamamayan dito. Salat sa pagkain. Malnutrisyon ng mga batang sa mundo ay isinilang na walang kaalam-alam na ang buhay nila ay magiging saksakan ng kahirapan. Dahil sa hindi mapigilang pagdami ng miyembro ng pamilya. Mga mag-asawang walang pagpaplano sa kanilang kinabukasan. Dahil sa kakulangan sa edukasyon. Edukasyong hindi abot kamay. Dulot ng kakulangan sa pasilidad at mga tagapagturong gagabay. Gagabay upang ang mga musmos ay magkaroon ng pag-unlad sa buhay. Buhay na nagsasakripisyo upang magbanat ng buto dahil hindi makapaghanap ng magandang trabaho, na nagre-resulta sa paggawa ng mga krimen tulad ng pagnanakaw, harap-harapang pangunguha ng hindi kanya, at mga iba pang karumal-dumal na paglabag sa batas. Maitawid lang ang buhay sa mundong hindi patas. Kaya sinabi ko sa aking sarili noong ako ay bata pa na magsisikap ako. Hindi lamang para sa akin, kundi para na rin sa mga kapwa mamamayan ko dito sa ating bayan. Hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Nagkaroon ng pagkakataong makapagserbisyo sa publiko. At ngayon ay namumuno bilang mayor sa mga mahal kong tao na naninirahan dito. Kasama ko. 30 taon. 30 taon kong sinikap na buhayin ang bayang ito. Sinikap kong paunlarin sa pamamagitan ng aking liderato at paglatag ng aking mga plataporma. At unti-unti ay nakita ko ang pagbabago. At nang nakuha ko ang tiwala at loob ng lahat ng mamamayan, hindi ko ito sinayang. Ginamit ko ito upang makapagsilbi sa bayan ng matagal na panahon at masiguro ang pag-unlad nito at pagbangon. Ngayon hindi ako papayag na mawasak lamang ang aking binuong pangarap dahil sa mga aswang na nagkalat. Kahit na anong kapalit,
Gagawin ko ang lahat, maprotektahan lamang ang bayan kong minamahal. Kaya kita pinapunta rito upang makipagtulungan na linisin ang ating bayan sa presensya ng mga aswang. Bilang mayor ng bayang ito, inaalay ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka sa pagpuksa sa kanila. Maraming salamat, Mayor. Ngunit bago kayo pumasok sa labang ito, gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi ito isang ordinaryong laban lamang. Hindi lang ang ating bayan ang nakasalalay dito, kundi ang buong mundo. Ang mga naririnig ninyong bali-balita, mga aswang na gumagala, mga biktima, mga misteryosong pagkawala, lahat ng ito ay maliit na porsyento lamang kumpara sa nagtatagong dami ng mga aswang. Anong ibig mong sabihin? Sa ngayon, maingat na nagtatago ang mga aswang at inililihim ang kanilang presensya sa sangkatauhan dahil inaantay nila na muling mabuksan ang lagusan tungo sa isang dimensyon na kung saan naroroon nakakulong ang laksa-laksang mga aswang na singdami ng mga buhangin sa dagat. Kapag nabuksan ang lagusan na yun, hindi lang dito sa ating bayan makakapaghasik ng lagim ang mga aswang, kundi sa buong mundo. Kaya upang ito hindi mangyari, kailangan kong matunton ang kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang na naririto sa lupa upang hindi matuloy ang kanilang plano na buksan ang lagusan. At kapag nahuli ko ang pinuno ng mga aswang, doon ko nasisimulang tugisin unti-unti ang mga aswang na natitira dito sa daigdig upang wala nang makapangahas na buksan ng lagusan at habang buhay nang makukulong sa ibang dimensyon ang buong angka nito magpakailanman. Iyon ang aking misyon at base sa ilang taon na pagsasaliksik, napakalaking ng tsansang naririto sa ating bayan ang pinakakuta ng mga aswang. Hindi malayo rito ang kanilang pinuno. Ngayon, handa pa rin po ba kayong tumulong sa akin? Yuan, handang-handa. Makakaasa ka sa aking suporta. Ang bayan na ito ay kaalyado mo sa pagpuksa sa kasamaan. Kung gayon po, sa anong paraan po ninyo ako matutulungan base sa inyong palagay? Dahil ako ang mayor ng bayan, magiging mas maluwag ang lahat sa iyo dahil magkakaroon ka ng VIP pass sa lahat ng pampublikong serbisyo. Una, libreng gamutan at pagpapaospital sa mga masasagip mong biktima dulot ng mga aswang. Ganoon din ikaw, Yuan. Wala kang babayaran. Sagot ko ang lahat ng kinakailangan mo sa iyong mga pampisikal na pangangailangan. Gamot, hospital admission, ambulance at iba pa. Pangalawa, security assistance. Nasa panig mo ang ating barangay hall, mga tanod at pulisya. Kung kailangan mo ng backup, tawagan mo lamang kami at agad-agad ka naming tutulungan. Ibibigay ko rin sa iyo ang karapatan upang gamitin ang rehistrado at legal na mga baril at bala upang makatulong sa iyong pakikipaglaban sa mga aswang. Pangatlo, bukas ang bayan sa iyo sa lahat ng mga checkpoints. Wala kang poproblemahin sa paglabas-masok sa ating bayan. Magiging isa kang VIP ng lahat ng ahensya na nasasakupan ng aking pamumuno. At higit sa lahat, ang koneksyon mo sa akin. Tumawag ka lang at sabihin kung paano ako makakatulong sa iyo. At bilang mayor ng bayang ito, bilang kaalyado mo, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa lahat ng yan, Mayor. Hindi ko po ito tatanggihan. Isa pa, kayo'y lingkod ng bayan. Nauunawaan ko kayo na dahil kayo ang nasa posisyon na yan, hindi kayo pwedeng manahimik at walang gawin habang nanganganib ang inyong mga nasasakupan. Obligasyon ninyo na gawin ang lahat ng inyong makakaya dahil iyon ang inyong tungkulin. Katulad ko na itinakda upang wakasan ang angkan ng mga aswang sa ayaw natin at sa gusto. Ngunit, gayunpaman, kung iniisip natin ang mas nakakarami at hindi lang ang ating sarili, gagawin natin ito ng buong puso upang sa mamamayan
ay magsilbi. Kaya muli, lubos po akong nagpapasalamat. Pero Mayor, mayroon akong nais na ipakiusap sa inyo. Ano yun? Nais ko pong malaman ang lahat ng impormasyon ng mga negosyong pumapasok dito sa ating bayan. Kung sino ang mga may-ari nito, mga transaksyon at mga koneksyon ng lahat ng mga negosyante. Sigurado akong meron kayong ahensya na makakapagbigay sa akin ng mga ito dahil kayo po ang nagbibigay ng permit sa lahat ng mga negosyanteng pumapasok sa ating bayan. Sandali lang. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong magkaroon ng access sa lahat ng mga impormasyon ng mga negosyante na nag-i-invest sa ating bayan? Iyon po ang eksaktong ibig kong sabihin sa inyo. Yuan, sa lahat ng mga kaya kong ibigay sa iyo, kinalulungkot ko ngunit yan ang hindi ko maibibigay. Karapatan ng mga negosyanteng naririto sa ating bayan na pangalagaan ang confidentiality ng kanilang negosyo unless sila ang bukas na loob na magbigay ng impormasyon. Pero wala akong karapatan upang ibigay ang anumang mga dokumento patungkol sa kanila. Labag yun sa karapatan ng sinumang nangangalaga ng kanilang pribadong buhay. Mayor, nakasalalay dito ang iyong bayan. Teka, mga aswang ang pinag-uusapan natin, hindi ba? Aswang ang kalaban natin. Bakit napasok sa usapan ng mga negosyante na siyang nagpapaunlad ng ating ekonomiya sa ating bayan? Mayor, hindi lang ako sa pisikal lumalaban. May utak ako na ginagamit upang tugisin ang kasamaan. Anong ibig mong sabihin? Ito ang ilan sa mga nakaharap kong mga aswang. Nagiging abo sila at walang bakas ang naiiwan sa kanila, kundi ang itim na mutya na pinanggagalingan ng kanilang kapangyarihan kung ito ay mamatay sa anyong aswang. Ngunit bago pa sila tuluyang maglaho, may mga ilan na nakukuhanan ko na ng litrato. At base sa pagkakapare-parehas ng mga ito, lahat sila ay may ganitong simbolo. Anong ibig sabihin ng simbolong yan? Isang simbolo na ginagamit noong unang panahon bilang titik at letra na ang kahulugan ay ang salitang aswang. Para saan ang simbolong yan? Magandang tanong yan, Mayor. Ang mga aswang ay madaling magkakilanlan dahil sa kanilang anyo. Kaya bakit pa nila kailangan ng simbolo? Ibig sabihin, ang simbolo na ito ay ginagamit nila upang magkakilanlan sa mga anyo nilang bilang tao. Ngayon, ang isa pang tanong, bakit nila kailangan magkakilanlan sa anyong tao kung ang kanilang pakay lamang ay mambiktima ng mga tao at kainin nito? Ibig sabihin, ang mga aswang na ito ay hindi lamang kumikilos tuwing gabi, kundi maging sa araw. Ginagamit nila ang simbolong ito na parang passcode upang makapasok sa isang lugar na mga aswang lamang ang nakakaalam. Parang VIP access sa isang sikretong lugar. At alam nyo ba ang ganoong galawan? Galawan ng mga sindikato. Mga taong halang ang sikmura at kanser sa lipunan. Pinagsasamantalahan ng bansa para sa kapangyarihan. Mga may lihim na operasyon, nagtatago sa anino ng mga organisasyon upang malayang makagawa ng kanilang karumal-dumal at iligal na mga gawain. Parang mga aswang na sa dilim ay naghahasik ng lagim. Mga sindikato, mga walang ya, at gahaman sa kayamanan. Hinding-hindi ko sila hahayaang babuyin nila ang aking bayan. Sinisiguro kong walang makakapasok na sindikato sa aking nasasakupan habang ako ay nabubuhay. Yamang binanggit mo na rin naman, Mayor, ang ating bayan. May ipapakita ako sa inyo. Kilala niyo po ba sila? Ha? Hindi ko sila namumukaan. Hindi ko sila kilala.
Sigurado ka ba, Mayor? Sigurado ako. Siguradong sigurado. Bakit mo natanong? This is Gustavio Pantuan, Veronica Salamante, at Victor Enciso. Sila ang mga notorious leaders ng iba't ibang grupo ng mga sindikato. Gustavio Pantuan, ang notorious leader ng Pogo, scamming den, money laundering, at iba't ibang uri ng panlilinlang at pagsamsam ng kayamanan ng mga mabibiktima. Veronica Salamante, notorious leader ng human trafficking, sex slave workers at nangunguha ng mga bata upang gawing kasangkapan sa pamamalimos. At si Victor Enciso, notorious leader ng drug pushers. Siya ang drug lord na sumisira ng kinabukasan ng mga kabataan. Mga walang ya. Hinding-hindi sila makakatuntong sa aking bayan. Pero ano namang koneksyon ng mga ito sa ating pakay na tugisin ang mga aswang? Mayor, kalma lang. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Binanggit mo sa akin na hindi mo sila nakikilala, hindi ba? Iyon ang dahilan bakit po ako nakikiusap na hingin ang impormasyon ng mga negosyanteng naririto sa ating bayan. Dahil ang tatlong yan ay may mga negosyong pinapatakbo na naririto sa ating bayan. Ha? Teka, imposible yan. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Si Gustavio Pantuan ang may-ari ng pinakamalaking farm sa ating bayan. Manukan, babuyan, kambingan, bakahan. At ang farm na ito ang numero 1 tagapag-angkat sa mga pampublikong pamilihan. Asawa niya ang may-ari ng ospital sa ating bayan na si Doktora Alice Guo. At parehas silang nagpapatakbo ng Pogo na nag-ooperate sa building na nasa likod ng munisipyong ito. Si Veronica Salamante naman, siya ang may-ari ng bahay ampunan sa Barangay Bulo. Siya rin ang may-ari ng napakalaking private school sa ating bayan. At si Victor Enciso ay ang may-ari ng napakalaking kumpanya ng langis na nagbibigay dahilan upang maging madumi ang hangin sa napakalaking nasasakupan ng ating bayan na matagal nang nirereklamo ng ating mga mamamayan. Lahat sila ay may mga negosyong pinapatakbo sa inyong bayan. Ngayon, Mayor, paano hindi mo sila nakikilala kung ikaw mismo ang nag-approve ng mga permit nila para makapag-operate dito sa ating bayan? Imposibleng hindi sila dumaan sa'yo dahil ikaw mismo ang pumipirma ng permit ng lahat ng mga negosyo sa ating bayan. At bukod dito, sila ang may pinakamalaking negosyo dito sa ating bayan. Yuan, patawad. Nagsinungaling ako. Bakit, Mayor? Dahil ba sa nakikinabang ka rin sa yaman na isinusulsul nila sa'yo? Na habang binababoy nila ang lipunan, sila ay iyong hinahayaan dahil sa kanilang kayamanan na ikaw ay naaambunan? Yuan. Sa tingin mo, Mayor, matutuwa sa'yo ang mga nasasakupan mo kapag nalaman nila ito? Tama na. Tinatanong kita, Mayor. Sagutin mo lang upang maintindihan kita. Maniwala ka. Hindi ko alam na sila ay mga sindikato. Nagsinungaling ako dahil ayokong madawit sila sa gulo na nagaganap dito sa ating bayan. Kung madadamay ang mga malalaking negosyanteng ito, maaari nilang iatras ang kanilang negosyo sa ating bayan at siguradong bababa ang ating ekonomiya. Kung ganoon, hindi mo inalam ang kanilang tunay na pagkatao dahil nabulag ka sa yaman na maaari nilang maipagkaloob sa'yo at sa bayang pinamumunuan mo. Patawad kung sa tingin mo ay kakulangan ko ang hindi pag-alam sa mga bagay na yan. Ngunit anong koneksyon nila sa pakay nating pagtutulungan laban sa mga aswang? Bakit tayo napunta sa mga sindikato at negosyanteng ito? Bakit? Mayor, ladies and gentlemen, lahat sila ay may simbolo ng aswang sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, lahat sila ay mga aswang. At dahil sila ang mga malalaking tao sa likod ng mga sindikatong binanggit ko sa inyo,
Maaaring isa sa kanila ay ang pinuno ng mga aswang na nagbabalat kayo bilang disenteng tao. Hindi ako makapaniwala. Imposible. Sigurado ka ba riyan? Papatunayan ko po sa inyo kung tutulungan nyo pa rin po akong makuha ang impormasyon sa lahat ng mga negosyong kanilang hinahawakan. Ang tanong, handa po ba kayo kung sakaling hindi na kayo makasipsip ng kayamanan sa kanila? Sa panahong mapatunayan ko na isa sa kanila ay ang pinuno ng mga aswang. Isa pa, siguradong talagang mawawala ang mga negosyanteng ito dahil kumpirmadong sila ay mga aswang. Sige, para patunayan ko sa iyo na ang katapatan ko ay nasa aking bayan, tutulungan kita. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din, Yuan, at binigyan mo ng linaw sa akin ang mga bagay na ito. Ang mga aswang ay hindi lang hayok sa laman, kundi kahaman din sa kapangyarihan. Kaya hindi lang sila lalabas tuwing gabi kahit saan yung tao. Sasamantalahin nila ito upang linlangin ang mundo at manipulahin ang mga tao sa pamamagitan ng pagkamkam ng kapangyarihan ito. Maraming salamat, Yuan. Hindi ka lang makisig at malakas. May angking talino kang malalim at wagas. Makakaasa ka sa aking kooperasyon. Sa ngayon, dito muna nagtatapos ang ating pag-uusap. Bukas na bukas ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon. Salamat, Mayor. Maraming salamat. Yuan, kamusta ang pag-uusap niyo ni Mayor? Mahaba-haba ang aming pag-uusap, pero sa bandang huli, naipahatid ko sa kanya ang nais kong sabihin, na may umaaswang sa ating lipunan. So, pumayag siyang ibigay ang impormasyon na kinakailangan mo? Bukas na bukas, ibibigay niya sa akin. Yuan, mukhang may problema na naman. Isasend ko sa'yo. Balitang puno ng kababalaghan sa bayan ng poblasyon, munisipyo, nilooban, at ang mas kahindik-hindik pa rito. Hindi gamit ang kanilang pakay, kundi tao, si Mayor Nepkero. Hostage for ransom ang di umano. Nais ng mga ito. Ang kapalit, ang misteryosong lalaki na nagngangalang Juan Pedro. Naririto ang video na in-email sa amin ng team ng mga hostage takers. Huwag niyo akong papatayin. Parang awa niyo na. Kung ayaw ninyong mawalan ng napakabuting mayor, isa lang ang nais naming kapalit, ang buhay ni Juan Pedro. Bukas na bukas sa kabilugan ng buwan, pumarito ka ng walang kasamang sinuman. Anong pipiliin mo? Ang kaligtasan ng iyong bayan o ang sarili mong kapakanan? Kaya naman, ang mga netizens, kanya-kanyang komento. Juan Pedro, iligtas mo po si Mayor, please. Nasaan na yung taong kapalit daw ni Mayor? Yung Pedro yung pangalan? Yung nag-viral. Tulungan mo si Mayor. Mr. Juan Pedro, kung nasaan ka man, ikaw lang ang makakasakip kay Mayor. OMG! Paano ng ating bayan? Siya lang ang nakapagpaunlad dito. Si Juan Pedro? Yan yung nakuhanan ng video na lumalaban sa mga aswang, di ba? Hindi kaya mga aswang yung nang-hostage kay Mayor? Malakas kutob ko na mga aswang ang mga nang-hostage kay Mayor. Kung magiging aswang hunter lang ako, tutulong ako sa pagsagip sa kanya. Kuya Yuan, mag-iingat ka. Pag ako naging aswang hunter, tutulungan talaga kita. Would you mind? Hindi totoo ang mga aswang, no? Juan Pedro! Ikaw lang ang makakasagip kay Mayor Nepkero at makakasagot ng mga katanungan ng publiko. Nasaan ka? Kausapin mo na kasi ako. Just call me, baby. Jake, kontakin mo si Miss Jessica. Kailangan ko siyang makausap. Seryoso ka? Ikaw?
magpapa-interview? Wala nang oras. Ito na ang tamang panahon.